beloved, Boss Mike Cervera. Naniniwala si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na posible pong maging katapusan na ng political career ni Senator Jinggoy Estrada ang kinakaharap nitong kaso kung mapapatunayang matibay ang mga ebidensya laban dito. Nako mga kababayan, eto na ho. Si Larry Gadon, hinulaan na po si Jinggoy Estrada. Nakatapusan na ng political career niya kasi pangatlo niya na to eh. Ito nga kinakaharap niya na kaso na plunder mga kababayan, ano? Na plunder. Ngayon, mga kababayan ko, mapipigil nyo ba yung mga tao na magbigay ng kanilang opinion, paulit-ulit nyo nang ginagawa ang pagnanakaw sa pondo ng gobyerno eh. Diba? Diba? Oh. Sabi rito, hindi ako inis kay John Wick. Oo, the Mr. PR man, sobrang buwisit. Ano? B, ano? Oh, nalalanos na sila. Oh, wala eh. Wala. Ito na. Ito ay matapos siyang matanong ukol sa mga usapin ng umano'y nakaambang kaso at warrant of arrest laban sa ilang miyembro ng mayorya sa Senado. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Gadon, ipinaliwanag nito na hindi basta-basta na nagsasampa ng kaso ang Office of the Ombudsman dahil dumadaan ito sa masusing investigasyon at pagsusuri ng mga ebidensya at testimonya. Nako, kita nyo, no? Biner Arevalo, shoutout. Jolly Requesto. Leon Lagines, shoutout po. Sa lahat po ng mga bagong dating, ha? Mary Joy, Iris Joy Ramirez. Mag-like kayo, Mami G. Ang hindi mag-like, pangit. Tuloy. Kung tunay man anya na matibay ang mga ebidensya laban kay Estrada, malaki. Kita nyo, legendary, Ruben Azucena. Nako, mga kababayan, pay mura. Wala naman ng kaduda-duda, Robby Viñas, di ba? Kayo ba? Roserdo pa ni nagdududa pa? Nagdududa pa kayo na si Jinggoy Estrada ay isang tunay at certified na magnanakaw, Ronnie D. Guzman, Nick Candido? Oo, huli ka na, Nick Candido. Mary Jo. Di ba? Mary Joy. Kayo, ikaw, biro broadcaster. Ano na nangyayari sa'yo? Wala, mga kababayan eh. Talagang yun ang tumbok eh. Tinuturo na siya ng ebidensya lagi. Umaasa na lang mga kababayan dahil sa pangalan, dahil sa impluensya, para ano? Proud Pinoy. Pro Pinoy. Masakit tuhod. Bigla nga sumakit ang tuhod eh. Kakaluhod. Kakaluhod. Arwin? Ron Reyes. Ewan ko mga kababayan. Ewan ko na lang. Sige, tuloy. Larry Gadon. Boss, amo. Ang posibilidad na tuluyan nitong maapektuhan ang political career ng senador. Wala na. Kaya itong kung nakahanap nila yung ebidensya against Jinggoy ay matibay. Talagang ito na siguro ang katapusan ng political career ni Jinggoy. Masakit man sabihin. Sa huli, giniit ni Gadon na hindi dapat gamitin ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang posisyon bilang proteksyon laban sa mga reklamo. Laban sa mga reklamo sa kanila. Ganun naman lagi, di ba? Kaya nga tumatakbo yung mga putang inang yan eh. Para kapag ka nagnakaw, mga kababayan, gagamitin yung pagiging senador nila, yung posisyon nila. Yan ang problema sa Pilipinas. Lagi na lang yung mga posisyon ang isasangkalan para maligtasan yung kanilang mga katarantaduhan. Nakakahiya, mga kababayan, nakakahiya na sobra-sobra nang nakakahiya.
'Di ba? Kayo, hindi ba kayo nahihiya? Buti pa si Senator tuloy. Ha? 'Di ba? Oh. Buti pa itong si Sec Larry. Walang issue. Walang issue ng korupsyon. Ha? Serbisyong totoo. Tumutulong kay Pangulo. 'di ba? Yung mga didis, tawagin nyo nga bayaran si Larry Gadon, sabihin nyo nga tumatanggap ng maleta. Sige nga. Si Larry Gadon, parang ako lang yan. Di ba? Wow, no. Maricela Escobar, nasakit kanutumang na. Sherwin, Mark, Ceresa Force. Di ba? Safe place na ang Senado. Nagkabarilan pa, nakatakas pa, natakasan pa. Ganun na nga. Nakakahiya na nga eh. So ngayon, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Bahala kayo dyan, mga kababayan ko. Pero kasi ako, mga kababayan, eto. Nako, good news nga muna tayo bago natin talakayin itong mga ibang talakay natin. Good news muna, Bentong. Bentong, good news. Brigada sa loob ng 4 na araw na state visit sa Japan. Hindi lang pagpapalalim ng ugnayan ng dalawang bansa ang naging layunin ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na constructive at highly productive ang kanyang state visit sa Japan. Sa kanyang 4 na araw na pagbisita, nakipagpulong ang Pangulo kina Emperor Naruhito, Empress Masako at Japanese Prime Minister Sanay Takaichi. Bitbit ng Pangulo sa kanyang pag-uwi ang mas malawak na kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at teknolohiya. Kita niyo mga kababayan, meron na naman achievement si Pangulo. Mahigit 240 billion investment bitbit ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa Japan. Ngayon, mga kababayan ko, ito ho yung kanilang pilit-pilit ni yuyurakan. Yung taong nagtatrabaho, nagpapakahirap, yung tao ho na inuubos yung oras sa pagsisilbi sa bayan. Siya pang kanilang niyuyurakan. Kanilang sinisira, binababoy. Saan kayo nakakita ng ganyan, Evangeline Camilosa? Sa mga DDS lang natatanga-tanga, hindi marunong umasinta. Katulad ni Leon, di ba? Mga mahihina nga ang ulo. Etong tao na siyang nagmamalasakit sa bansa, siyang nag-aalaga sa mamamayang Pilipino, siya pa ang pinagtutulong-tulungan ng mga taong maghahaman sa kapangyarihan, gahaman sa kwarta dahil gusto nilang makabalik sa posisyon nila, magnanakaw na naman. Grabe, no? Mga kababayan, Ibang klase. Nakakabwisit na, mga kababayan ito. Imbis na purihin nila, magpasalamat sila kay Pangulong Bongbong, ngayon pinagdududahan pa kung ano-ano pa sinasabi. Nangunguna pa dyan, yung kapatid niyang mahaba ang baba, na matanda na, gurang na, mga kababayan, hindi pa rin, wala pa rin pinagkakatandaan. Di ba? Gurang na Wala pa rin pinagkakatandaan si Aimee. Kapatid niya yun, mga kababayan ko. Ang ganda-ganda ng ginagawa ng kapatid, hindi man lang napupuri. Na imbes, siya ang unang pumuri kay Pangulong Bongbong Marcos, pero ang nauna yung baba niya kumuda. Ganon ang ganon. Diba mga kababayan? Pasok! Rin sa pinakamahalagang naging bunga ng biyahe nito ay ang pag-angat ng relasyon ng dalawang bansa sa antas ng Comprehensive Strategic Partnership. Bound by shared values and common aspirations, we agreed to elevate our relationship from a strengthened strategic partnership to a comprehensive strategic partnership. It sets the stage for ensuring that our productive partnership is fit for the future and will redound to even more meaningful benefits for our two countries and our two peoples.
Sa ilalim nito, palalawakin ng dalawang bansa ang kooperasyon sa maritime security, depensa at energy security. Tututukan din ang pagtutulungan sa artificial intelligence, space technology at supply chain resilience. Nagkasundo rin ang dalawang bansa na simulan ang negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement. Kita nyo mga kababayan ko, no? Ang dami palang tinarabaho talaga ni Pangulong Bongbong. Oo, sabi ni Evangeline Camilosa. Nood kami dito, Big TV, Boss Mike. O, kasama ang brother ko, Johnny and YP. May, plus tatay ko. Oy, naimbag nga. Bigat kada kayo amin, apo. Oo, O, yan, Ate Evangeline, Oo. Yan ho ang pamilya ni Ate Evangeline Camilosa. Kaya ho, nababawasan tayo ng ng views. Kasi sa isang monitor na lang, sila nanonood. Biruin nyo, Ate Evangeline, brother niya, si Johnny, yung YP na si May, plus si tatay. 4 sana, 4 na views na yan, 4 rin na like, Wala oo, nasa isang TV na lang. Sa bagay, masaya talaga manood ng sama-sama. Di ba? Masaya manood ng sama-sama. Sabi naman ni Mary Jo dito, Boss Mike, sino ba jowa ni Aimee? Si Digong o si Sarah? Baka pinagsabay niyang dalawa. Di ba? Baka pinagsabay niyang dalawa, no? Sige tuloy. Ito ay para mapalakas ang pagpapalitan ng mga sensitibong impormasyon pagdating sa usaping depensa. Correct. Kasama rin sa napagkasunduan ang maritime boundary delimitation at ang kasunduan laban sa double taxation para sa mga mamumuhunan. Mga inilatag ding programa para sa agrikultura, pangisdaan, kalusugan at human resource development. Sa usaping ekonomiya, nakakuha ang Pilipinas ng tinatayang 3.4 billion US dollars o mahigit 190 billion pesos. Grabe. Kabilang ito sa mga investment pledges. Yung mga congressman dyan, may nanakawin na naman kayo, putang ina nyo, nakakakita na naman kayo ng bilyon-bilyon dito, Tangina, siguro iniisip nila, 240 billion investment. Nakaw! Magkano kaya kikitain natin dyan? Nako, kahit yung na lang, yung mga 30% niyan, maliwanag na yung 60 plus billion. Kulang-kulang 65 billion, mga kababayan, ang malamang, baka 70 billion, ang madadali nila dyan, saan? Sa 2.4, 240 billion. Mga unggoy, Nag-iisip na yan kung paano nila kikikbakin yung 70 billion yung makukuha natin dito. Grabe, no? Support at tourism projects mula sa mga Japanese business leaders. May hiwalay pang karagdagang pamumuhunan na aabot sa 56.3 billion pesos Grabe. mula sa 4 na kumpanya sa Japan. Ang dami mga kababayan, umabot na nga ng 240 billion. Kaya naman pala, Target nitong palawakin ang operasyon sa shipbuilding, Nako. semiconductors, advanced electronics at precision manufacturing. Kita nyo? The state visit to Japan has proved to be very valuable through the meetings I had with business leaders in strategic sectors such as energy and agriculture, as well as forward-looking industries including automotive, ICT, robotics, and AI. These investments are expected to create around 10,300 additional direct and indirect jobs for Filipinos. Kita nyo? These engagements reaffirm strong confidence in the Philippine economy and opened new opportunities for investments that will benefit our people. Nag-uusapan din ang pagtutulungan sa strategic petroleum reserves. Kita nyo, pati yung petrolyo na pag-usapan din, mga kababayan ko. Ang Pangulong Bongbong Marcos, naiisip ko, alam nyo, paano niya kaya napagsasabay-sabay? Yung pong kanyang trabaho, nag-iisip, mga kababayan, diyan sa pakikipagkita sa Japan, pakikipag-ugnayan, yung mga plano, yung mga gagawin, sabay po niyan, yung pong ginagawang pagbibigay ng ayuda sa marami nating kababayan. Sabay pa po niyan, mga kababayan ko, yung ibang mga proyekto na kanyang tinututukan. Hindi lang po yan, mga kababayan ko, Hindi lang po yan. Yung iba pang mga problema katulad dyan, sa problema sa Senado, sa problema kay Bato de la Rosa,
At marami pa pong iba. Isama po natin dyan yung pamilya na dapat may oras pa rin siya, di ba? Paano niya, ang tanong ko, paano niya nagagawa ang lahat ng ito? Paano, mga kababayan? Grabe, di ba? Di ba, Alexis Cesar Mamigo, shout out sa iyo. Paano yun, Gonzalo Berano? Sige nga ho, kaya nyo ba yon? Oh, sunod-sunod na ang karma. Oh. Ha? Paano? Paano nagagawa yon? Ha? Iba kasi pagka matalino. Sabi ni Robbie Viñas. Oh, Nian Castillo, paano na lang kung hindi si PBBM ang naging presidente ngayon? Putang ina, pag si Sara naging presidente, tanungin nyo kung kaya niya yung ginawa ni presidente. Tanungin nyo si Sara, Sara, putang ina ka, kaya mo ba yung ginagawa ni presidenteng hayop ka? Tignan mo ang ginagawa niya, kaya mo ba yan? Pinipilit mo yung kabubuhan mo maging presidente. Yung utak mo, pang PTA president, hindi pang presidente ng Pilipinas, tandaan mo. Pang PTA ka lang. Hindi ka pang Pilipinas na maging presidente. Bubo ka eh. Di ba mga kababayan ko? Tama ba? Sa tingin nyo, sa nakikita nyo kay Sara, kaya niya yan? Ultima ng pakikipag-usap, hindi nga marunong yan. Paano niya kakausapin yung mga leader ng bansa? Oh, sige nga. Paano mo kakausapin yung mga Hapon? Oh, ano, dala-dala mo lagi si Sulaika? O baka si Aimee na? Di ba, mga kababayan ko, no? Grabe. Siguro dapat sa mental na lang yan. No? Mga kababayan? So anyways, mga kababayan ko, naku, marami pa tayong tatalakayin. Mamaya na lang ito, mga kababayan. Oo. Etong nalalagay sa alanganin si Marcoleta at umiiyak na ho. Umiiyak na si Marcoleta. So anyways, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved